Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang eksperto kaugnay po sa kamakailang claim ng Chinese scholar na sakop daw ng Taiwan itong Batanes. Hihimayin po natin yan ang paksang na yan. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang isang cultural anthropologist po mula sa University of the Philippines, walang iba kundi si Dr. Nestor Castro. Sir Castro, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Win, at magandang araw din sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir Nestor, napatawag po kami dahil nga po dun sa kamakailang claim nga po ng isang Chinese scholar po dyan sa may Batanes, kung saan sinasabi po niya na bahagi daw ng Taiwan itong Batanes. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito pong Taiwan ay isang isla po na matatagpuan po dyan sa may bahagi po ng, sa hilagang bahagi po ng ating bansa. Particularly pinakamalapit po dyan po sa may Batanes. Sa ngayon, dahil nga po mayroon tayong tinuturing na One China policy, tingin po natin ang tinitingnan po natin na pinaka masasabi nating legit na China ngayon ay yung mismong People's Republic of China, which is yun nga po yung capital nila ay Beijing. Pero sa ito naman pong Taiwan ay tinuturing nila na bukod na bansa sila, at sinasabi nga po nila na meron silang sariling future, kaya meron nga po silang demokratikong gobyerno po dyan. At the same time, ito pong China o Beijing government ay kiniklaim nga po itong Taiwan bilang renegade province nga po do, at hindi nga po nila ay isinasantabi yung posibilidad na kunin muli nila yung Taiwan po sa pamamagitan nga po ng dahas. So ito nga po Sir Nestor ay yung nabanggit ko nga po, sa inyo pong pananaw bilang pong anthropologist, paano po nyo masasabi na wala pong pundasyon yung pinalalabas na argumento ng Chinese scholars, which yung nabanggit ko nga kanina, na sinasabi nila ito daw pong Batanes ay part nga raw ng Taiwan? Okay, so ang background nito ay noong July 9, pinublish sa media ng People's Republic of China na nagkaroon ng pagpupulong ang kanilang mga academic scholars sa Jinan University. At dito napag-usapan nila na ang Batanes ay parte ng China. Ang batayan nila kasi yung pinakatimog na bahagi ng Taiwan, ito ang tinatawag na Orchid Island sa Ingles.
o Lanyu Island sa wikang Chino. Ang mga tao rito, ang tawag nila sa sarili nila ay Tao, at ang kanilang wika at kultura ay kapareho ng wika at kultura ng mga Ivatan ng Batanes. Mm. So para sa mga scholars na ito ng China, kung kahalintulad ang mga tao ng Orchid Island sa mga tao ng Batanes, at ang Taiwan ay bahagi naman ng China, kung gayon ang Batanes din ay bahagi ng China. So Mm. ito ang kanilang argumento Mm. na sa aking palagay ay napaka-illogical na argumento. Opo. Ayun nga po, nababanggit nga natin yung ginagawang pinalalabas nga pong naratibo na pinalalabas nitong mga Chinese scholar nga po dyan sa may China. And Dr. Castro, ano-ano po ba yung mga matitibay na patunay na yung Batanes ay talaga naman talagang sa Pilipinas po talaga itong Batanes Island? Isang sinasabi ng China ay dahil daw ang land formation ng Taiwan at ang geologic formation ng Batanes ay magkarugtong. Siyempre na nagkaroon na ng dagat. Mm. Pero kung titignan natin ito ayon sa mga ekspertong geologists, oo, tama yun. Pero ang Taiwan ay hindi naman geologically kaugnay ng mainland China. Sa katunayan, dudugtong pa ito sa Okinawa at Mm. papuntang Japan. Mm. So, yung argumentong geological ay walang batayan. Ikalawa, ito pananaw naming mga anthropologists. Kaya ako nag-react kasi dahil lang isa sa mga Chinese scholars ay isang Chinese anthropologist. Mm. Ang sabi niya, dahil magkapareho ng kultura sa Batanes, therefore, nararapat lang na ito ay maging parte ng China. Mm. Pero alam natin na ang ethnicity o ang kultura ay hindi otomatikong kahalintulad ng mga political boundaries. Tignan natin halimbawa ang Southern Philippines, meron tayong mga mamamayan na tinatawag nating mga Badjao. Mm. May Badjao din sa Sabah, sa Malaysia. May Badjao din sa Celebes, sa Mm. Indonesia. So, tri-border sila. Mm. At at hindi dahil doon, ay, parte kayo ng Malaysia, parte kayo Indonesia, parte kayo ng Pilipinas. Mm. Dahil alam naman natin, arbitrarily binuo ang mga political boundaries ng mga estado. Ikatlo, nung nagkaroon ng tao sa Lanyu at sa Batanes, that was about 5,000 years ago or more, wala pa namang bansang China. Mm. So hindi po pwedeng i-claim ng China ang something na nangyari thousands of years ago. Mm. So dito nagiging illogical. Idagdag ko pa na ang Taiwan na binanggit mo ay merong independenteng pamamahala sa Mm. kanilang sarili, isa tong demokratikong bansa at kapitbahay natin ito, hindi naman nila sinasakop o kiniklaim ang Batanes. Mm. So papaano mangyayari na kiniklaim ng China ang Taiwan at therefore ang Batanes na parte daw ng Taiwan ay parte rin ng China? Mm. Hindi nga kiniklaim ng Taiwan ang Batanes. Mm. So alam natin nung dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas, ay ang mga Espanyol na eventually nasakop ang Batanes, nasakop din nila ang maraming portions ng Taiwan. Nakapagtayo ng mga Spanish fort sa Taiwan at pinapamahalaan ng mga Espanyol ang Taiwan na noon ay tinatawag bilang Formosa, Mm. pinapamahalaan mula sa Pilipinas. Oh. So, baka tayo pa nga ang may batayan na mag-claim na ate ng Taiwan. Mm. Something na hindi naman natin ginagawa dahil mabait tayong bansa. Yun nga, Doc Castro, kasi nga
parang lumalabas nga pong yung nilabas na pag-aaral nga po nitong mga Chinese scholar na to ay naiuugnay natin dun sa recent lang po na nangyari between the Taiwan ethnic group nga po, yung sinasabi nga po yung mga tao, and din dito po din sa may part ng Batanes kung saan nagkaroon nga po ng paglalayag, which is binuhay po nila yung tradition na yun kung saan yung mga ethnic group nga po from Taiwan sa may Orchid Island ay pumunta nga po dito sa may Batanes, at bahagi na po nila bahagi na po yun ng kasaysayan ng dalawang isla na hindi naman kumbaga masasabi natin na may ugnayan po talaga yung dalawa na yon. Tama yon. Siguro kung hindi naganap yon quite recently, kung saan ang isang bangka na tinatawag ng mga tao, yan yung grupo sa Taiwan, sa Lanyu, ano? Hmm. Pumunta sila sa Batanes, sakay-sakay ang isang malaking bangka na tinatawag nilang Tatala, at ang tawag naman doon ng mga sa Batanes ay Tataya. Ito Hmm. ay isang fishing boat. Ah, pumunta sila sa Batanes bilang isang friendly visit Mm. at para ma-renew ang isang karanasan nila bago pa ang panahon ng pananakop. Ito kinikwento rin ng mga ninuno ng Batanes Hmm. na dati malayang nakakapaglayag ang mga taga Batanes papunta sa Lanyo at ang mga taga Lanyo papunta sa Batanes. Sa katunayan, may dating tradisyon ang mga taga-Lanyo na kapag mag-aasawa na sila, dapat makabalik sila sa Batanes. Hmm. Parang isang paraan ng ritual. Mm. Kaya nang syempre nagkahati dahil hindi na naituloy yun dahil ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya, tapos ng Amerika, ang Formosa naman nasakop ng mga Hapon, tapos ng dating Komintang government ng China. Mm. So, hindi na nangyari yun. Pero nirestore ang people-to-people ties. At yun nag-trigger sa China. Parang ninervyos ang China na parang, teka, bakit nagiging friendly ang Pilipinas sa Taiwan? Di Opo. ba may one China policy kayo? At Mm. ito ang nagtulak sa aking palagay na ah, i-claim nga natin ang Batanes. Opo. Kasi kung tutuusin naman talaga, Dr. Nestor, hindi naman talaga maitatanggi kahit paano maganda yung relasyon natin sa Taiwan sa mga nakalipas na taon, Totoo. lalo na nakakatuwang natin yan kapag may mga sakuna, nagbibigay sila ng ayuda sa atin. At the same time, may pagkakataon din po na ang Pilipinas nagpadala rin po ng tulong sa mga taga Taiwan. And nababanggit nga rin po ng Japan, kasi nga meron din nga pong territorial dispute nga po ang Japan dyan sa may China, na nagiging very sensitive ang China kapag usapin talaga ng teritoryo nga po. Totoo yun. Kaya kahit wala tayong political ah, na relationship sa Taiwan, hindi natin siya nire-recognize bilang isang independenteng bansa. Mm. Pero meron consulate ang Pilipinas sa Taiwan at Mm. ganun din ang Taiwan sa Pilipinas, at napakalakas ng ating cultural at economic cooperation. Mm. So, sa katunayan, mas magandang relationship natin sa Taiwan kaysa Opo. sa mainland China. Opo. Ayun nga po. Sir Nestor, eto matapos nga po yung yung ingay po dyan sa issue nitong pangangkin po ng Chinese scholar dyan po sa may Batanes bilang bahagi nga raw po ng China, ay later on binura po ng Jinan University itong papel ng Chinese researchers. Pero may mga ulat pa po na yung research paper po ay makikita pa rin daw po sa ilang pahayagan po ng China. Alam naman natin yung mga ganito pong pag-aaral ay kinalaunan po, ginagamit din po ng pamahalaan po para sa pagsusulong ng kanilang mga interes. Sa pagkakataong ito po, may research paper nga, ngunit wala pang official po na suporta mula sa Chinese government. Bigyan po natin kahit paano ng fair yung Chinese government pagdating dyan. Pero po sa perspektiba nyo po, bilang pong anthropologist, gaano po ba dapat na matiyak na yung pag-aaral gaya po nito ay may sapat dapat na batayan? Um,
Una muna yung binanggit mo na binura na ng Jinan University Mm. yung original post, sa aking palagay ay dahil napahiya sila. Mm. Nag-boomerang kasi maraming tumira doon. Baliktad pala. Mas meron pa na tayong karapatan na i-claim ang mga lugar na ito sa Taiwan. So, umatras sila. Pero tama ka, pinagpapatuloy itong i-share ng mga Chinese trolls. Mm. So sa China, maingay pa rin sila. Sa atin, ay walang naniniwala sa propaganda ng China. Ako at mga kasamahan kong anthropologists sa Pilipinas, kaya kami nag-react dito dahil hindi dapat gamitin for political objectives ang mga cultural studies. Kasi sinasabi nung isang anthropologist ng China na ito ang patunay na parte ng China ang Batanes. Hindi po pwede 'yon kasi ano yun drawing yun Halimbawa, sa Pilipinas, marami tayong nahuhukay na mga Chinese porcelain sa Mm. mga libingan ng ating mga ninuno kasi nagiging pabaon yan sa mga patay ng ating mga ancestors. Ibig sabihin ba nun ay parte tayo ng China? Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, meron tayong pakikipagkalakalan ang mga sinuunang Pilipino sa mga sinuunang Chino. At something yon na dapat ipagmalaki ng dalawang bansa. Mm. Pero para i-corrupt yung ebidensyang yun para sabihin, kita nyo na, parte pala kayo ng China. Sobra yon. Hindi Mm. meron dapat ethics ang mga social scientists na hindi sila nagpapagamit sa propaganda. Opo. Speaking of propaganda, ito nga po, may kumakalat nga na naman pong video. Itong isang state-run media nga po dyan sa China na pinapalabas ay mga unggoy raw po tayong mga Pilipino. At binibigyan din po ng masamang pakahulugan yung ugnayan natin sa Amerika at saka po sa Japan. Ngayon po, Sir Nestor, sabi nga po ng ating mga opisyal ng pamahalaan, marapat lamang na paintindi po natin sa ating mga kababayan yung kahalagahan po ng pagtatanggol sa ating teritoryo po. Sa gitna nitong mga pangaagaw po tsaka pangangamkam ng China. Bilang anthropologist po at professor po dyan sa University of the Philippines, ano po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan? Dapat hindi natin pinapahintulutan ang mga ganitong pagbabaluktot sa kasaysayan, pagbabaluktot sa ebidensya, at yung iba kasing mga Pilipino sasabihin, wala tayong magagawa, talaga namang bully ang China, ganyan, wag nyo na lang pansinin. Pero ang delikado ron, pag hindi mo pinansin, merong mga ilang sektor ng mga Pilipino na naniniwala. At meron, aminin natin, meron pa tayong mga kababayan na sunod-sunuran sa China, mga puppet ng China. May nabasa na lang ako na isang blog na sinasabi na talaga namang maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China. Meron pa nga tayong dating pangulo na nagsabi, siguro magandang maging probinsya na lang tayo ng China. So kaya natin tinututulan ang ganitong mga klase ng narrative para din sa ating mga kababayan na huwag kayong magpadala, maging mapagbantay kayo sa fake news. Mm. At anumang maliit na porsyento, kahit na isang dangka lamang na porsyento ng ating teritoryo ay dapat nating ipagtanggol. Ito ang kahulugan ng pagiging Pilipino. Opo, well said po, Dr. Nestor, na dapat pangalagaan natin at dapat protektahan po natin ang ating teritoryo. Maraming salamat po, Sir Castro, sa naibahagi niyo pong oras sa amin ngayong araw po. Welcome. Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Dr. Nestor Castro, isang cultural anthropologist po mula sa University of the Philippines, kaugnay po sa usaping pagturing ng Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi raw ng Taiwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore naging produktibo. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas ibinida ng punong ehekutibo sa Singaporean business leaders. Para sa kabuang ulat, nandito si Raquel Bayan. Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng 3 araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwat ng aktibidad niya doon. Sa naging pulong kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayon din ang paggamit ng oportunidad bunsod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayon rin ang Singtel Group kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leaders sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan. These business engagements, covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare, reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippines-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mananatiling aktibo at maaasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makaharap ang mga lider ng Future Economic Cooperation Council. Nakatuon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo upang harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ng mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investor sa Singapore upang isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino upang maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng Uplift Assistance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at Walang Gutom program kasama ang 2.5 milyong mahihirap at near poor households. Tig 2,000 piso rin kada buwan ang matatanggap ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Department of Social Welfare and Development target na mapalawig pa ang naaabot ng walang gutom kitchens sa buong bansa. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tig-iisang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain, habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang tataas pa ang buffer stock ng bigas buwat sa bagong post-harvest facility na pinasinayaan ng National Food Authority o NFA sa Dumangas, Iloilo nitong Miyerkules. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ibinida nito ang post-harvest facility na siyang kauna-unahang pasilidad na natapos sa bansa. Ayon kay Lacson, tampok sa pasilidad na nagkakahalaga ng 355.4 million pesos ang isang rice mill na may kapasidad na 10 tonelada kada oras at isang mechanical grain dryer na may kapasidad na 240 tonelada kada araw, bagay na nagbibigay daan sa NFA na bumili, magproseso at mag-imbak ng palay ng mas epesyente. Sinabi rin ng opisyal na 36 ang kabuang ipinatatayong mga post-harvest facilities sa buong bansa na makakatulong sa mga magsasaka. Bukod pa sa pasilidad, itataas na rin anya ang buying price sa mga fresh palay sa 21 pesos kada kilo upang masuportahan ang mga magsasaka sa mga gastusin sa pagtatanim. Sa bagong facility na ito na kauna-unahan na in-inaugurate natin sa Pilipinas out of the 36 na itinatayo natin. Ang epekto nito, yung magsasaka, pagpunta sa NFA at kahit basa, let's say doon sa Dumangas, sa laki ng ating mga dryer, kaya na nating tanggapin. So, hindi na natin sasabihin, patuyuin nyo po muna or what, kasi meron na tayong mga dryers. Kaya nitong patuyuin sa isang araw. No? Kung 2 batches ang gagawin natin, kaya nitong patuyuin ng 240 metric tons or 4,800 bags equivalent. Kaya nitong tuyuin sa isang araw. Administrator Larry Lacson. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita ay sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng kanilang tagumpay, mahahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ang Malacanang na talakayin ang detalye sa security arrangements sa SONA. Tiniyak naman ito na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang. Tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Ang paghahanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Kaugnay pa rin sa nalalapit na SONA, 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Sergeant-at-Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghahanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa isasagawang SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incident sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA. Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na plansyado lahat. Si House Sergeant-at-Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa. Isinagawa itong halos 2 linggo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Villacaria Garafil ang nanguna sa pag-iinspeksyon sa loob ng Kamara upang tiyaking plansyado na ang lahat ng isinagawang paghahanda. Muli namang nagpaalala si Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing, bunsod ng naunang deklarasyon na magiging simple lamang ang gagawing aktibidad at wala ring ilalatag na red carpet. Pakikisa na rin ito sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pagsubok ng bansa. Mga 1,000 yes, who are in the plenary. Pero outside, syempre, mas siguro the same number there. Because the other congressmen, they have also their own guests. Pero the plenary can seat like 1,000 people. Implement kami ng security measures for everyone who will be entering the committee. Ng pahayag ni House Secretary General Cheloy Villacaria Garafil. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginit ng Malacanang na hindi panggigipit sa mga senador sa impeachment trial ang layunin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag makaraang questionin ng ilang senador ang timing ng planadong investigasyon para ma-pressure umano ang mga senator judge sa impeachment proceeding. Kabilang sa iimbestigahan ng NBI ang umano'y 10 billion pesos sa unliquidated funds sa pag-host ng bansa sa 2019 SEA Games, kakulangan ng bidding para sa ilang proyekto at kontrobersyal na 50 million peso cauldron. Buwelta ni Castro, mandato ng NBI na imbestigahan ang anumang irregularidad sa proyekto ng gobyerno. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang tapusin ng prosekusyon ang pagpresenta ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue. Inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan,
at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe pa Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, iginiit nito na personal siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan pero magpapadala na lamang ng kinatawan ng NBI para rito. Gate naman ni Matibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Pinurgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time in some other occasion tsaka sa ibang lugar na lang para magawa natin yun. Pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na ang Operation Romanov ay orihinal na babala laban sa pamilya Marcos at hindi laban kay Vice President Sara Duterte o sa pamilya Duterte. Sinabi ni Santiago na ang salitang Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Maisug Rally noong Enero ng 2024. Sa naturang rally, binalaan umano ni Mayor Baste ang Pangulo na bago ito matulog ay isipin nito ang sinapit ng pamilyang Romanov, ang huling royal family sa Russia na binitay noong 1917. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dating NBI chief nang biglang magbago ang kwento sa internet kung saan ikinalat ng ilang vlogger tulad ni Princess Bawi na ang Oplan Romanov ay isang lihim na plano ng Administrasyong Marcos upang itumba ang pamilya Duterte. Kaugnay nito, nanindigan si Santiago na handa siyang tumestigo sa Senate Impeachment Court para ibahagi ang kanyang kaalaman kaugnay ng naturang usapin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balitaan pa rin sa Senado, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mga kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin. May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung nag-iingay, na isite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Kumpiyansa ang prosecution head para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nasusunod nila ang timeline mula sa kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay House Lead Prosecution Panel Representative Jervil Luistro, sinabi nito na mas mabilis pa ang takbo ng pagdinig sa impeachment trial ng ikalawang Pangulo dahil nabawasan ng mga testigo na iprenesenta nila sa korte. Ito ay sa kadahilan ng ang mga sasabihin ng mga susunod na testigo ay nabanggit na ng dalawang nauna na nilang iprenesenta mula sa mga naging cross-examination ng defense team. Binigyang diin din ng kongresista na anumang ang ginagawa ng prosekusyon, ito ay resulta ng kanilang mga napagkasunduan at magre-representa sa buong prosecution panel. We are in the proper timeline, no? Tayo po ay saktong-sakto sa ating na-perceive noon na magiging timeline for the presentation of witnesses on the first article, although that is Article 4, that is threat, no? But based on our order of presentation, yan po ang aming sinumite sa impeachment court. As a matter of fact, hindi nga lang po sakto mas maaga pa, no? Yan ang pahayag ni House Lead Prosecution Panel Representative Jervil Luistro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs or DFA ang inilabas na artificial intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng China's state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Giit pa ng kagawaran na hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinatatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. mariing tinuligsa ang AI video propaganda na inilabas ng isang Chinese state media. Ayon sa kalihim, ang panunuya ng nasabing video laban sa Pilipinas, pagpapakita ng kahibangan at kahinaan ng Chinese Communist Party. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala. Hayagan tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inilabas sa propaganda materials ng state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Teodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinain nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Teodoro na walang sinuman sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China, gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Teodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, si Bart Tagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Coast Guard nagpahayag ng pagkondena sa inilabas na AI video ng isang Chinese state media patungkol sa Pilipinas. Ang kabuang ulat, idedetalye ni Lawrence Tanhoco. Kinundina ni Philippine Coast Guard, the PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos.
Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman ng mahigit 1 minutong video. Binatikos din nito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kondinahin ang gaytong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ibang balita, formal nang binuksan ng Department of Migrant Workers o DMW ang ika-44 na Migrant Workers Office o MWO sa Phnom Penh, Cambodia nitong Hulyo 14 taong kasalukuyan upang lalo pang mapalawak ang serbisyo at proteksyon para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW sa naturang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, malugod nitong ibinahagi ang tagumpay ng operasyon ng bagong tanggapan. Ayon sa kalihim, malaking tulong ito para sa mga Pilipinong nangangailangan ng mabilisang pagproseso ng mga dokumento at iba pang mahalagang serbisyong pampamahalaan. Kinumpirma rin ni Secretary Kakdak na ang bagong MWO sa Cambodia ay magsisilbi ring pansamantalang shelter o tuluyan para sa mga distressed na Pilipino, partikular na ang mga naging biktima ng talamak na human trafficking at illegal recruitment. Sa katunayan, kasabay ng formal na pagbubukas ng tanggapan ay kaagad na napauwi ng DMW, katuwang ang mga lokal na ahensya ng Cambodia, ang ilang daang Pilipinong nasagip mula sa mga mapang-abusong sitwasyon, kung kaya't napaigting pa ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa mga sindikato ng illegal recruitment sa rehiyon. Samantala, hiningan din ng pahayag ang kalihim hinggil sa kalagayan ng mga Filipino seafarer na patuloy na naiipit sa mapanganib na sitwasyon sa Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Secretary Kakdak na may humigit kumulang 3,000 tripulanteng Pilipino pa rin ang kasalukuyang naglalayag at naiipit sa naturang kipot, bunsod ng tensyon, habang nasa 400 naman ang ligtas na nakalabas na sa lugar. We continue to monitor their situation. Kahapon nakapulong ko lamang virtually yung mga post natin, mga labor attaché natin sa apektadong lugar sa Gulf States. Yung meron tayong pagkakaroon ng assurances na patuloy naman ang normal na buhay sa mga apektadong bansa, at nais nating ipahiwatig na handa naman tayo since mula pa nung nagsimula itong sigalot na ito, in partnership with the DFA. Kung maalala nyo, tayo ay inatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng koordinasyon with DFA para tulungan yung mga kababayan natin sa abroad. Ngayon, meron tayong nakahandang financial assistance. Patuloy yung ating financial assistance na binibigay on the ground. Mga 18,000 na ang nakinabang sa financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na hindi na uwi pero apektado ang trabaho. Ngayon, doon sa nauwi ay 10,500 na yung napauwi natin. Sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng tulong yung mga kahit gustong umuwi at yung mga hindi umuwi. Hindi pa uuwi pero apektado yung trabaho. Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
nananatiling ligtas at epektibo ang deworming para protektahan ang mga bata. Ito ang iginiit ng Department of Health kasunod ng pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang deworming. Ayon sa DOH, halos 3 dekada nang ginagamit sa public health program ng Pilipinas ang deworming medicine na albendazole at narekomenda ng World Health Organization. Paliwanag pa nito, pagkatapos ng deworming ay maaaring makaranas ang bata ng mild at temporary side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, diarrhea o skin rashes. Inatasan naman ng kagawaran ang health workers at mga lokal na pamahalaan na mahigpit na sundin ang safety protocol sa panahon ng deworming activities sa mga eskwelahan at komunidad. Hinimok din ng publiko na iwasan ng maling impormasyon ukol dito para hindi magdulot ng takot at hadlang sa pangangalaga sa kalusugan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kahandaan sa sakunan ng lokal na pamahalaan ng Mapandan sa Pangasinan pinalakas sa tulong ng idinaos na Weather at Radio Operations Seminar. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Cayabyab mula Radyo Pilipinas Dagupan. Nangawan na seminar sa lokal na gobyerno na Mapandan dyan Luyaga, Pangasinan ya akasentro on Weather and Climate Awareness Seminar tan Restricted Land Mobile Radio Operations bilang kabiyangan na selebrasyon ng National Disaster Resilience Month ya indaulo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dyan mensahe ng Mayor Carl Christian Vega inda nito so kaimportante na panagparaan, tampol ya koordinasyon, tan pankakasakay na gobyerno tan sa komunidad, kaya napabiskag so abilidad niya balay ya responde, sari kalamidad tan arumiran emerhensya. Unong saya, inbaga na sa isuston pikakabat, tan epektibon komunikasyon sa importanteng bangatla, pangipaalagay na mas maligan tan mas balata komunidad. Inpaliwawa na sa representative ng Lapod DOST Pag-asa Dagupan sa importanteng impormasyon ni Paakaran El Nino, bagyotan arumiran peligro at panaon niya mga apekta at komunidad. Lagan niya inpaliwawa met so uston operasyon tan pangusar na Restricted Land Mobile Radio bilang importanteng kagawaan at komunikasyon lagan at emergency tan disaster response. Sa abitlan seminar so inatindian na sari miyembro na MDRMC, School DRM coordinators, ambulance drivers, representative Manlapod MAPTE, General Services Office, tan arumiran opisyal, Jed Rural Health Unit, tan Municipal Social Welfare and Development Office. Jed pa na maglay na sarayan aktibidad, itutuloy na lokal ang gobyerno na Mapandan ya pabiskagan. So, inkaparaan na nanduruman sektor, tansay kooperasyon na komunidad ya mamaarap at sa kuya ligtas, malet tan akaparaan ya baloy. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sara. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Social Welfare and Development nagkaloob ng Community Livelihood Facilities sa mga residente ng Dupligan at Mabaka sa bayan ng Tanugan o Tanudan sa Kalinga sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
Dagop sa gasot a residente di Barangay Dupligan ken Mabaka Tanudan itinipaayan ti Barbaro a Community Livelihood Facilities kalpasan ngayon paima dagitoy ti DSWD babaan iti Project Lawat Binhi. Dagiti benepisyaryo ket pakairamanan dagiti miyembro ti Farmers Association iti Mabaka ken Pagugupumian Organization iti Dupligan a nakakumpleto iti 20 aldaw a cash for work activities tapno may pasdag iti fish pond ken nurseries. Kinuna ni Project Development Officer 2 Ivy Mariano iti DSWD Swat Kalinga, ababaan iti Project Lawat Binhi, saan lang nga temporaryo at trabaho iti naipaay para kadagiti benepisyaryo, no dikat naaramat iti community assets amang promote iti water sufficiency, food security, kin climate resilience. Sigun kini Mariano, dagiti proyekto kat karaman iti flagship intervention, iti sidong ti Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation iti DSWD, iti panggap ang mapapigsa iti resilience ken adaptive capacity dagiti marigrigat ken vulnerable families. Nagbalik iti implementasyon dagiti proyekto, babaan iti kolaborasyon dagiti partner agencies kas iti BFAR Kalinga anang 32,000 a fingerlings para iti tungkal may sa barangay, karaman iti technical assistance para iti implementasyon ti Project Lawa. Kastapay ngayon pa iti Office of the Provincial Governor, iti special fund nga agatag 2 million pesos para iti seeds si nurseries ken technical support para iti Project Binhi. Manipod DZR kay Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Mga pamilyang apektado ng El Nino sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro nakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye. Nakatanggap ng karagdagang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng kakulangan sa supply ng tubig dulot ng El Nino sa Puerto Galera, Oriental Mindoro matapos mamahagi ang DSWD Field Office Mimaropa ng mahigit 670 family food packs at potable water. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, mahigit 500 pamilya sa Barangay Santo Niño at mahigit 150 na pamilya sa Barangay San Antonio ang nabigyan ng agarang ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang maagap at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD Field Office Mimaropa sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga apektadong residente. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mara. Balita pa rin sa Mimaropa, 3 individual na gumamit ng illegal na chainsaw nadakip sa El Nido, Palawan. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Jillian Faye Ibanez. Inkasuhan niya mga otoridad ang 3 ka mga lalaki matapos nga madakip kasangapon sa aktong agapamutulang ing ambligan nga kaoy gamit ang imbabawal nga makinarya sa probinsya ang Palawan. Aglunsad igulping operasyon ang Wildlife Enforcement Officers North Provincial Government of Palawan sa Purok 3 Barangay Manlag sa munisipyo yang El Nido para patadengan ang talamak nga illegal logging sa lugar. Nabal sa mga suspek ang 2 ka unit ang chainsaw nga mamang ingagamit sa pagtumbaig paggarit sa mga puno nga falkata igapitong nga ara agad ka permit alin sa gobyerno. Ing lalabag ang 3 nga dakap nga suspek ang Republic Act No. 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 pati rinda ang Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code tungod sa bakan rehistrado andang kagamitan. Apanawagan ng Palawan Council for Sustainable Development staff sa publiko nga maghing mapagmapanid ibag ang anumang krimen laban sa kalikasan sa andang hotline. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jillian mula Mimaropa. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Doctor of Medicine Program, formal nang inilunsad sa Northern Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
formal nga ginlansar ang Doctor of Medicine program sa University of Eastern Philippines, UEP, nga magahatag mas harani nga oportunidad sa mga Nortehanon nga makaeskwela sa medisina. Nagtikang naliwat kumarawat aplikasyon ang programa yan na bulan Hulyo kahuman matagan permit sa Commission on Higher Education para sa una ug ikaduha nga tuig san kurso. Ginestablisar ang College of Medicine sa bisa sa Republic Act No. 11972 para makabulig sa pagbaton sa kakulangan san mga doktor sa rehiyon ug maibanan ang gastuson san mga estudyante nga sadto kinahanglan pa mag-eskwela sa gawas san probinsya. Nag-abriliwat ang universidad san full scholarship para sa mga kwalipikado nga estudyante nga mag-e-enroll sa unang batch san programa. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Lungsod ng Bislig sa Surigao del Sur ay pinagdiwang ang ika-48 National Disability Rights Week. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Nakig-uban ang lokal nga panggamhanan sa Bislig City pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o Persons with Disability Affairs Office sa pagsaulog sa ika-48 nga National Disability Rights Week 2026 kaniadtong Hulyo 15 sa Bislig City Cultural and Sports Center. Gidala sa tema nga Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, ang selebrasyon nagtumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa mga katungod, dignidad ug kaayuhan sa mga persons with disabilities samtang gipasiugda ang patas nga oportunidad ug inklusibong kalambuan sa komunidad. Atos tibok adlaw nga kalihukan gipahigayon ang mensahe gikan sa mga lokal nga opisyal, orientation kabahin sa katungod sa mga PWD, mga diskusyon nga pang-edukasyon, mga pasundayag sa kultura ug laing-laing makalingaw nga kalihukan. Gihatagan usab og libreng serbisyo ang mga partisipante sama sa PWD Unified ID System Registration, Medical Mission ug Konsulta Caravan pinaagi sa tabang sa nagkadaing ahensya ug organisasyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Philippine National Police Maritime Group sa Sulu nakiisa sa selebrasyon ng ika-31 Police Community Relations Month ngayong Hulyo. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Indigenous Pakarajan, Intiakamasin Sulu Maritime Police, hapaguhanan ni Police Major Ayman Camlon bilang bahagi isim pagsabo nila ay kakatuan tagisa tahon Police Community Relations ito PCR month abihaon July. Agi Chief PCR Police Master Sergeant Al Hadi Baiting, kaiman kabataan na Jambatan Sinhulo ay nagkahampis in gift-giving activity nila sinhamis, kasunuan pa inisin food pack distribution na suno mga adlaw. Nakaw na raisab na sila nagkapaon sin coastal cleanup sin Sabtu, Halitayon Beach. Timaod kanila ay mga raayat sin barangay Umangay Hapatikul, Iban United Kabalikat Civicom, ang pagkasunuan sin pagtanong bakkaw. Maksudin ni mapatarang para ayatin suway paghabukan sin kataning pag-aya na kakaya-kayaan. Agi pahibaiting mahal kaing panauri kanila sin raayat habat maparagbo sin kaya wajib kanila magtsaka iban magpatutug sin kahanungan na binaywayan. Lapay na yung pagparagbo sin sustainable development, iban pagtsaka ha marine environment. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Umabot sa 2.71 billion US dollars ang cash remittances noong Mayo, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas ng 2% kumpara sa 2.66 billion dollars sa parehong buwan noong nakarang taon. Pinakamalaking bahagi ng padala ay nagmula sa Estados Unidos, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, personal remittances, kabilang ang cash na ipinadala sa bangko, sa informal channels at remittances in kind ay tumaas din ng 2.1% sa $3.03 billion mula sa 2.97 billion noong Mayo 2025. Patuloy na itinuturing ang remittances bilang isa sa pinakamahalagang lifeline ng ekonomiya dahil malaki ang ambag nito sa household spending at pangkalahatang paglago. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 3% ang household consumption sa unang quarter ng 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng power distributors na ihinto muna ang electricity service disconnections bilang bahagi ng mga hakbang para protektahan ang consumers sa gitna ng umiiral na energy emergency. Sa advisory na inilabas noong Hulyo 16, sinabi ng ERC na saklaw ng suspensyon ang residential at business consumers na may hindi nabayarang bills para sa billing period mula Agosto hanggang Oktubre. Inutusan din ang distribution utilities o DUs na magbigay ng flexible payment arrangements kabilang ang staggered o deferred payment schemes upang maibsan ang bigat sa mga consumer. Ayon sa ERC, ang mga consumer na may monthly consumption na hindi lalampas sa 200 kilowatt per hour ay maaring magpaliban ng bayad para sa covered billing period. Ang deferred payments ay dapat bayaran ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan mula sa pagtanggap ng bill. Ang installments ay ilalagay sa mga susunod na billing statements. Hinimok ng ERC ang mga may kakayahang magbayad na ipagpatuloy ang regular na pagbabayad upang makatulong sa stability ng power sector. Kasabay nito, inatasan ng komisyon ang power generators at transmission service providers na payagan ang DUs na i-defer ang settlement ng kanilang obligasyon. Saklaw nito ang partner generation companies, Power Sector as Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM, National Power Corporation, National Transmission Corporation, National Grid Corporation of the Philippines at independent power producers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na inalis na ang pansamantalang import ban sa mga hayop at produktong maaaring tamaan ng foot and mouth disease o FMD mula sa Hungary matapos ideklarang FMD-free ang bansa ng World Organization for Animal Health. Sa pamamagitan ng Department Circular No. 34, pinayagan muli ang pag-angkat ng FMD susceptible animals, karne at animal byproducts mula sa European nation. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang desisyong nakabatay sa siyensya ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng mahigpit na proteksyon sa livestock industry at pagpapanatili ng matatag na food supply. Sinabi ng DA na makatutulong ang lifting ng ban sa pag-diversify ng supply sources at pag-iwas sa biglaang pagtaas ng presyo dahil sa global outbreaks, climate disruptions at volatile food markets.
Epektibo ang muling pag-angkat 15 araw matapos mailathala ang circular sa opisyal na website ng DA at mairehistro sa Office of the National Administrative Register. Noong nakarang taon, naglapas ang DA ng Memorandum Order 16 bilang precautionary measure matapos ang FMD outbreak sa Hungary. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na may big-time oil price hike sa susunod na linggo, kasunod ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz na muling nagpapainit sa sigalot sa Middle East. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, inaasahang madaragdagan ng 3 piso hanggang 4 na piso kada litro ang presyo ng gasolina, 10 piso hanggang 11 piso kada litro sa presyo ng diesel at 11 piso hanggang 12 piso kada litro sa presyo ng kerosene. Posibleng umabot na sa 82 pesos hanggang 85 centavos kada litro ang presyo ng diesel at sa ilang gas stations maaring tumas pa sa 88 pesos hanggang 90 pesos. Sinabi rin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na pinag-aaralan na ang panibagong fuel subsidy at fare increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-17 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 80 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 83 piso at 9 na sentimo. Nasa 70 piso at 55 sentimo ang euro, 43 piso at 71 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 42 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang buwan matapos ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece, patuloy na umaangat ang forma ni Filipino Olympic pole vaulter EJ Abuena matapos magtala ng season best 5.85 meters sa Meeting Madrid 2026 nitong Biyernes, oras sa Maynila. Ang clearance na 5.85 meters ay nagbigay kay Obiena ng silver medal, habang ang German na si Bo Kanda Lita Bayre ang naguwi ng ginto sa 5.9 meters. Nakakuha naman ng bronze si Pedro Buaro ng Portugal matapos ding tumalon ng 5.85 meters. Sa Instagram, nagbiro si Obiena tungkol sa suot niyang berdeng medyas sa berdeng track ng Madrid, sabay pangakong tatawirin niya ang mas mataas na bar sa susunod na pagkakataon. Noong nakarang linggo, nagtala si Obiena ng 5.81 meters sa Fly Athens Street Pole Vault, ngunit nabigo sa podium finish dahil sa countback. Siya ngayon ay nasa number 14 sa men's pole vault world rankings.
Lumipat si Obiena sa Athens noong nakarang buwan at nagsasanay sa ilalim ng bagong head coach na si Marcin Chepansky. Kasama rin niyang nag-ensayo ang world number 2 at kapwa Olympian na si Emmanuel Canales sa training facility na ginamit noong 2004 Athens Olympics. Ayon sa 30 anyos na Olympian, ang paglipat sa Greece ay bahagi ng mas malawak na plano para mapalakas ang kanyang tsansa na makapag-uwi ng medalya sa 2028 Los Angeles Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan nang ipinadala ng Rain or Shine si Gian Mamuyak sa Phoenix kapalit ang isang future first round pick matapos aprubahan ng PBA ang trade nitong Hulyo 16. Nasa deadlock ang Rain or Shine at Mamuyak sa usaping kontrata kaya't nagpa siya ang Elasto Painters na i-trade ang isa sa kanilang pinaka-consistent na two-way guards kasama ang season 53 second round pick kapalit ang Phoenix first round pick sa parehong season. Auto-extended ang kontrata ng 6'2" guard hanggang dulo ng season matapos mabigo ang magkabilang panig na magkasundo sa extension. Ayon sa Titan Management Group, susubukan ni Mamuyak na makipagnegosasyon para sa 3-year deal sa Fuel Masters. Sa paglipat niya, tinatapos ni Mamuyak ang kanyang stint sa team na pumili sa kanya bilang 5th overall pick noong season 47 draft. Sasanib siya ngayon sa batang core ng Phoenix na kinabibilagan ni na Tyler Tio, Kai Balungay, Jason Perkins, Ken Tuffen at rising star Richie Rivero. Para sa Rain or Shine, malaking dagok ang pagkawala ni Mamuyak dahil sa offense at defense na dala ng 27 anyos na gwardiya. Mas lalong tumitindi ang pressure kina Adrian Nocum, Anton Asisio, Felix Lemeti at Andre Karakot na punan ang bakante. Kapansin-pansin, tulad ni Mamuyak, auto-extended din si Karakot habang patuloy ang negosasyon para sa bagong kontrata. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabawi ang Philippine tennis team matapos talunin ang Uzbekistan sa kanilang Asia-Oceania Group 3 tie nitong Huwebes, isang araw matapos silang mabigo kontra Jordan. Binigyan ng maagang kalamangan ng Pilipinas ni Jed Olivares na tinapos si Amir Milushev sa straight set 6-3, 6-2 sa unang singles match. Nadulas naman si AJ Lim sa ikalawang singles na natalo kay Sergey Fomin 4-6, 2-6 kaya't nauwi ang laban sa do-or-die doubles. Doon na sinelyuhan ni na Ruben Gonzalez at Francis Casey Alcantara ang panalo matapos talunin sina Damir Samadov at Abdulaziz Usmonionov 7-6 at 6-4 para sa victory ng Pilipinas. Ang panalo ay mahalaga para sa national team lalo't parehong natalo ang Philippines sa singles laban sa Jordan noong Miyerkules. Ginaganap ang tie sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang bahagi ng Asia-Oceania Group 3 round robin. Sa promotion format, ang top 2 sa bawat grupo ay aangat sa Group 2. Ang number 1 sa bawat grupo ay otomatikong papasok sa World Group 2 sa susunod na taon habang maglalaban ang dalawang runners-up para sa playoff slot. Susubukan ng Pilipinas na ipagpatuloy ang momentum sa susunod nilang laban kontra Singapore. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakita ng matapang na laban ang Philippine Blue Girls, ngunit tuluyang nabigo sa powerhouse at defending champion Japan 4-0 sa WBSC Women's Softball World Cup group stage sa Lima, Peru nitong Hulyo 16.
Pinahirapan ni Saku Miwa at Mio Sakamoto ang Filipina batters na pinayagan lamang ng isang hit habang kumamada ang Japan ng shutout win. Binomba ng Japanese squad si April May Minanga ng 5 hits na nagresulta sa 4 na runs. 2 rin ay mula sa 2-run double ni Saori Yamauchi sa bottom of the first inning. 2 pang runs ang nadagdag sa second inning mula sa runs batted in o RBI hits ni Ayana Nakagawa at Kyoko Ishikawa. Pumasok si Mary Joy Alpiche bilang reliever sa second inning at nagpakitang gilas. Pinayagan lamang ang Japan ng 3 hits sa mahigit 5 innings. Ngunit huli na ang paghabol na itakda na ang damage sa early frames. Ito na ang ikalawang sunod na talo ng Blue Girls matapos ang 8-4 loss kontra world number 16 Venezuela. Kung may positibong takeaway, ito ang katotohanang pinahirapan ng Blue Girls ang Japan ng higit kaysa ibang teams. Bago talunin ng Pilipinas, dinomina ng Japanese ang Great Britain 9-1 at Peru 9-0. Nananatiling optimistiko si Amateur Softball Association of the Philippines o ASAFIL President Jean Henry Lulier na pinuri ang puso at composure ng koponan. Dagdag niya, nakatutok na ang team sa susunod na assignment, ang Puerto Rico. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.